Kasi pupunta ka sa camp with a humble spirit na kakatugpuin natin ng Panginoon sa camp. Amen? Kahit naman ang mga taga-Israelita, inuutusan ng Diyos eh. Pag sinabi niya, bumunta ka sa bundok ng Moira, pumupunta sila. Sa bundok ng Sinai, pumupunta sila para katagpuin ang Diyos. Pero sa atin, number one, yung humble spirit natin, na kaya tayo nandito, hindi natin inalintana na mainit. Amen po ba? Hindi natin inalintana yun eh. Kasi nandun yung humble natin na, Lord, pupunta ako sa camp kasi gusto kitang katagpuin. Gusto kong mangusap ka sa akin. First time akong magka-camp, hindi ko pa na-experience yun. Pero gusto kitang katagpuin sa Nangka National High School kasi naandito ang Espiritu ng Diyos sapagkat dito tayo niya pinapunta. Amen? At nandun po yung kababaan ng loob natin kaya tayo naandito. Amen po ba? Kalabitin mo nga yung katabi mo at sabihin mo, humble ka ba? Yun, importante yun eh. Na humble tayo para makita natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Number 2, kaya tayo nandito, hindi dahil sa, ang dami kong isinama sa camp. Hindi yun eh. Amen? Kasi kung gusto natin maraming kasama, pwede lang tayo manghila ng manghila eh. Amen? Para marami tayong kasama sa camp. Amen po ba? Nandito tayo. Hindi dahil marami tayong kasama. Hindi kailangan makita ng pastor ko na pupunta ako. Nandito tayo because love mo si Lord. Amen? Taas ang kamay na nagmamahal sa Diyos. Mahal mo si Lord, kaya ka nandito. Kakatugpuin mo ang Diyos dito. Kasi mahal mo siya. At yung pagmamahal na yon, yung puso nating masuwayin ay binago ng Diyos upang magmahal tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, na kakatagpuin natin sa lugar na ito. Kasi dito tayo inutusan na pumunta para katagpuin natin ang ating Panginoong Yesus because of love. Mahal mo siya eh. Sabi mo sa katabi mo, mahal ko si Lord. At dito matututunan natin, mag-expect tayo sa Kanya. Kaya matuto tayong magmahal. At yung pagmamahal na yon, hindi kayang bayaran ng pera. Ulitin ko po, sino po nagmamahal sa Diyos dito? Kaya tayo na ako, konti na. Sino nagmamahal sa Diyos? Ako, tataas ang kamay ko. Mahal ko si Lord, kaya ako nandito. Nag-e-expect ako na yung puso ko na hindi marunong magmahal sa Diyos ay Kanyang babaguhin at gagawin niyang pusong mapagmahal. Amen po ba? Kaya tayo nandito. Kasi, kung hindi nating mahal si Lord, ang init-init, di ba? Pagpasok ko dito kanina, wow, may stampede yata ako, daming tao Sobrang init. Alam mo yung singaw ng katawan, mainit yan. Pero mas mainit sa impyerno. Amen? So, yung love, yung humble, yung love, and the last, kaya tayo nandito, lalo yung mga pastor, hindi dahil marami tayong kasama, dahil dadalhin natin sila sa paanan ng Diyos, sa kandungan ng Diyos, upang magsisi sa mga kasalanang nagagawa natin. Amen? That is the reason why you are here. Bakit dinadala mo ang mga kaluluwa bilang kapwa ko manggagawa upang dalhin sila o makilala nila ang ating Panginoong Yesus na ating tinanggap kung sino siya sa buhay natin. Ayan po ang expectation natin dapat sa camp,
na hindi tayo lalabas sa gabi na ito o sa 31, hindi tayo lalabas na wala tayong nakuha sa pakikipagniig, sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Amen? Napakahirap sa isang pastor, pero yan ang dapat layunin ng puso natin. Sabihin sa mga tao, turuang sumunod, turuang magmahal sa Diyos, at pag nagmahal sa Diyos, madali lang sumunod. Amen? O sino dito yung maraming perang pumunta sa camp? Tama yun, nagsasabi kayo ng totoo. Amen? Pero dahil wala tayong kapera-pera, dahil dinisire mo na sumama ka sa camp, ang Diyos ang nag-provide ng kailangan mo. Amen? Kaya ka nandito. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka nandito. Kahit wala tayong kapera-pera, binigyan tayo ng Diyos ng pera. Amen. Sino binigyan ng Diyos ng pera? Yung sikreto. Meron akong kaibigan na may accounting firm. Sabi ko, Lord, ang dami namin binayaran sa church ng bills. Lampas pa sa akin. Pray ako, wala naman akong hawak na pera. Sabi mga sa katabi mo, walang hawak na pera si pastora. Wala talaga. Yung aking bulsa, wala talaga. Hindi ko sinasabi, lagyan nyo to, ha? Alam nyo ba, tumawag yung kaibigan ko, yung isang elder namin sa Benice, sabi niya, Pastora, may ipapaayos ako na permit ng BIR at saka ng DTI. Ay, oo, sabi kong ganun. Sige, sabi kong ganun. Hindi naman ako accountant eh. Amen? Pero nakokonek ako sa accountant, sa accounting firm. Alam mo, nagpaayos siya ng pera. Sabi nung kaibigan kong chairman namin sa asosasyon, kasi CPA siya, taga Maynila, asawa niya Chinese ang nagpaayos ng permit. Sabi niya, ikaw ang gagawin ko license officer sa area ng Maynila para may magamit ka sa kawang gawa at sa paglilingkod mo sa Diyos. Balakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, Lord, wala akong kapera-pero, pero pag sumunod sa'yo, you will make a way. Payag ako dun. Hindi nagkapera ako. Palakpakan natin si Lord. Ganun talaga eh. Amen. Yung walang-wala ka, pero pag sumunod ka si Lord, bakit? Kasi pupunta tayo sa camp. Mag-e-expect tayo na matatapos ang camp na merong ginawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Di ba, mga Kristyano, nalolobat yan eh, katulad ng cellphone yan eh. Pero kailangan mag-charge. Lahat tayo. Huwag mo sabihin, pastor ka, pastor ako, lahat tayo, kailangan natin mag-charge. Kumuha ng anointing, alamin ang future natin sa Panginoon. Lord, malapit ka nang dumating. Ano pa yung ipapagawa mo sa akin? At yan isang dahilan, sa kapwa akong manggagawa, sa bawat isa sa atin, kaya tayo nandito para dalhin ang bawat kaluluwa sa Panginoon. Amen? Makilala si Kristo, paglingkuran si Kristo, mahalin ang Panginoon dahil malapit na siyang dumating. Amen po ba? Kaya po, mag-expect tayo na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? May natutunan po ba kayo? Hindi po ako magpapatanggap. May natutunan po ba tayo? Ano yung number 1? Humbleness before the Lord. Kaya ka nandito. Amen. Number 2, love. Di pa mala nakakalabas, nakalimutan na. Love. Di ba? Sabihin natin, love. May pagmamahal tayo na kukunin natin sa Diyos at binigay ng Diyos yung puso natin. Number 3, kaya ka nandito sa camp, kailangan ang bawat isa na dinala natin, lalo ang kapwa kong manggagawa, kaya nandito sila sa camp, dalhin at tumaas sa antas ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Turuang maglingkod, turuang
Turuang maging humble para pagdating ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay nakahanda sa pagsalubong. Amen? So, the heart of the Father is soul. Kaya, hindi pwedeng mali ka, bata ka, matanda ka, bungi ka, may ngipin ka. Soul pa rin ang mahalaga sa buhay ng bawat isa. Kaya kayo po ay nandito kasi nag-e-expect tayo nakakagtupain natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sige, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, nag-e-expect kami, umaasa kami, na yung puso mo naming masuwayin ay babaguhin mo o binago mo na. Turuan mo kaming magpakumbaba upang makita po namin ang kalwalatian mo sa aming buhay. Lord, hindi kami nandito dahil lamang sa sayo. Hindi kami nandito dahil sinama kami ng aming pastor. Nandito kami para matuto kaming magmahal sa iyo. Para sumunod sa iyo. Nandito kami para turuang maglingkod ang iyong mga anak na makikipagniig sa lugar na ito ng nangka-nationalized o local. Lord, salamat. Tinuruan mo kaming maglapit ng mga kaluluwa sa iyo. Sapagkat ito ang nais mo sa aming mga buhay, O God. Hindi ito kalugihan, Ama, na hinakbang mo ang aming mga paa sa lugar na ito. Ito ay pakinabang sapagkat sa camp na ito, makikilala namin ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran, O God. Mararamdaman namin ang presensya mo, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat kasi ikaw ay mabuti sa amin. Salamat po, Ama. Hindi namin kaya, Father God, na maglabas ng pinansyal. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nag-provide ang aming pangangailangan sa camp na ito. Panginoon, turuan mo kaming magsisi ng buong puso sa aming mga buhay. Nag-e-expect kami, Ama, na matatapos ang camp na ito, na ang relasyon namin sa iyo, the intimate relationship, Father, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, ay sumasa amin, O God. Hayaan mo pa, Ama, aming mga puso ay nakakonect sa iyo. Isang puso na kailanman ay hindi lalayo sa iyo, sapagkat marami ka nang dumating, O God. Nag-expect kami, Panginoon, na tuturuan mo kami na maglingkod sa iyo. Na paglabas namin, daladala namin ito. Pag-uwi namin sa aming bayan, sa aming simbahan, na ang kaluwalhatian mo at ang magandang plano mo sa buhay namin ay sinabi mo na sa amin habang kami po'y inaalam kung ano ang magandang plano mo o future namin para sa iyo, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tawagan ko na po si Mr. Boy. Kakaupo na po tayo. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay po ni Pastora King. Tunay nga po na hindi aksidente kung bakit tayo nandito ngayon sapagkat may magandang plano po ang Diyos sa mga buhay po atin. Amen po ba? Kaya naman po, patuloy po ating pag-aralan sa liksikin po ang salita ng Diyos at ating alamin ang tawag ng Panginoon sa mga buhay po natin.
Kaya naman po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain. Tinatawagan ko po si Pastor AC para po sa ating orientation. Muli po, tinatawagan ko po si Pastor AC para po sa ating orientation. Amen po rin po ang Diyos. Isa nga pong malakas sa palakpak. So magandang gabi po sa bawat isa. Nabusog po ba tayo? Ayan, nabusog ka ba? Sabihin mo sa katabi mo. Ayan, so nabusog po tayo ng dinner kanina, pero mag-expect po tayo, mabubusog tayo ng presensya ng Panginoon ngayong camping. Amen po?